Okay po, hello everyone. At isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Okay, wag talaga nating kakalimutan ang manalangin. I think we badly needed it. Let's start to pray. Most gracious Heavenly Father, you are the creator of heaven and earth. Thank you for this wonderful opportunity that we're able to share your words and use us as a vessel, the vessel of truth. If there be any wickedness within us, please cleanse us for all our impurities. And please continue to pour out your Holy Spirit upon us so that we were able to discern your will and do your will. Though we encounter different circumstances, trials, and obstacles in life, but this is only trials that would help us to draw closer to our Lord Jesus Christ. And please speak through us and make us a living vessel, the vessel of truth. Thank you so much, my dear Heavenly Father, because you're so good to us. All these things we ask in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Narito naman po kami at upang magatid sa inyo ng isang pabalita kung gaano kabuti at kamakapangyarihan ang ating Diyos na sinasamba. Hindi lamang siya likha ng ating mga isipan, kundi totoo siya. Na bakit nandito tayo at nag-exist, it's because there is a living God na patuloy na gumagawa sa bawat isa sa atin. At ngayon po ay meron na naman kaming panibagong episode at nais ko pong talakayin or nais naming talakayin ang may kanalaman dito sa technocracy. Malakas ba? Hello. So, ano siya, napaka-interesting na topic. For sure, this is the first time na nadinig niyo yung salitang technocracy. Again, we offer this podcast, Glory to God, to Jesus our Savior. So, tayo po ay pinagpala para ipamahagi ang napakagandang balita sa ating mga kapatid, sa mga ibang hindi pa nakakaalam kung gaano kabuti ang Panginoon. Okay, since napakabuti ng ating Panginoon, ating simulang talakayin ang may kinalaman sa technocracy. Okay, according naman dito, technocracy, it's kind of government. 'Di ba? Parang democracy. 'Di ba? Technocracy is a kind of government or a control of society or industry by an elite. Ibig sabihin, it's a form of government na kung saan control ito or possibility control ng society or industry ng mga kilalang tao. Itong mga kilalang taong ito or mga elite, hindi lang sila basta elite, kundi sila ay mga technical expert, just like Elon Musk. Para sila Bill Gates, gano'n. Yes, Bill Gates. Okay. Technocracy. At itong mga elite na ito, na mga technocrat, is, sabi nga dito, it's a governance model where leaders are selected based on their technical skills. Meron sila syempre, kasi nga mga technocrats sila, mga elite sila. Dapat meron silang skills. Di ba? Just like Elon Musk, Bill Gates. Rather than popular vote. Hindi sila naipupunta dyan or nailuluklok dyan dahil binoto sila ng tao. Nailuklok sila dyan or nai-appoint sila dyan, it's because of their technical skills. Like, they are an AI expert or Microsoft expert and so on and so forth. And these decision makers known as technocrats. To further understand the mechanism of technocracy. Sabi dito, technocracy is political entity ruled by expert. Pag hindi ka expert, or kung hindi ka authority, Hindi eligible. yes, hindi ka credible. Okay, gusto ko yan. And then, or technocrats who are selected or appointed by some higher authority. Hindi lang din pala sila basta-basta naluluklok, kundi may nag-a-appoint sa kanila based doon sa kanilang technical skills. Technocrats are chosen for their expertise in their area they govern,
In practice, because technocrat must always be appointed by some higher authority, the political structure and incentives that influence the higher authority will always also play some role in the selection of technocrats. Ngayon, since itong technocracy ay may kinalaban dito sa mga technocrats or mga, sabihin na natin, mga mayayamang tao na meron silang expertise when it comes to technology. Ngayon, ano bang relevance nito sa pinag-aaralan natin na digital ID or sinasabi natin One World Order or ito pang Agenda 2025 or Project 2025 rather and Project 2030. And yung marami pa, yung World Economic Forum that you own nothing but you will be happy. Ngayon, siguro kailangan panoorin muna natin to kasi para magkaroon sa atin ng background kung ano ba yung nilalaman ng technocracy ito. Okay, papanoorin natin. Here we are in these last days, tracking and tracing Bible prophecy, understanding where we are in the scope of time. Civilizational collapse has already begun. Building back better also needs to only take place once something has been torn down. And so that's the preparatory agenda to facilitate the need for a great reset. That's what COVID, lockdowns, the chaos strategy, energy crisis, you're going to see a lot. World War, all kinds of things happening. Deliberately foment civil unrest, breakdown of social order, economic chaos. We've got a session called the Chaos Strategy, Deprived by Design. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. These top global elites just have an uncanny ability to predict what's coming next, don't they? Are we ready for a new world order? Why the New World Order is impossible to implement without creating mass chaos, a big mess. We're going to look back on COVID in 2020, 2021 as peace and prosperity. Revelation 13 speaks of a time when the beast's mark will be enforced with no buy, no sell edicts and even death decrees, and it has led many historians and Bible scholars and just social commentators to query and wonder what kind of a society allows for and facilitates that. It must happen in the context of great chaos, deprivation, dependency, need, even violence and civil unrest and war. That is essential to understand. And I'm not trying to just be doom and gloom. I want to level with people because we're talking about country living. We're talking about being prepared for the last days spiritually. The breakdown of the global economy, particularly in the West, and both of those sessions, 2 complete sessions on these issues, and both of them reveal very clearly that Europe as we know it today is fizzling, is crumbling, is failing economically and in terms of the civil order. If you read from Ambrose Evans Pritchard, a respected financial journalist, he writes that the EU was a CIA project. And he also refers to it as, quote, the Caesaro-papism of the EU project and his technocrat priesthood. Fresh recession will cause Eurozone collapse. Also, the collapse of Europe. And I don't say that phrase lightly with some type of hyperbole. Literally, the collapse of the Eurozone, the Euro currency, the European economy. And I see the need for action. I see the need for a great reset. Religion can be very helpful. If you think, for example, about the climate crisis, so we have seen the current Pope making some very helpful statements and trying to enact a good policy, giving motivation to people. We got a decade potentially of energy scarcity because it's a transition. Remember that from session 2. Less fertilizer is coming out of Russia, and this may hasten transitions that would have been in the interest of farmers to make eventually anyway. Well, we're in a transition, and it feels unique because it is unique. I'm not saying transitions are easy, and I'm not saying they're very fast. The solution is to move as fast as possible away from fossil fuels. We're working through an energy transition. We have to take some time
to get off of oil and gas. We recognize this. It's often said that you should never allow a good crisis to go to waste. Never let a crisis go to waste. You will own nothing and have no privacy and so on. Deprived by design to bring people into that state of dependency and of deprivation so that they need that universal basic income that we'll talk about in a little while. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. It's not an extremely deadly virus. It's not the Black Death. And look what it's doing to the world. And here I completely agree with you, Ratko, that it shows you that you can change things on a massive scale. You can stop all flights. You can lock down entire countries. You can actually do that. And this may make us more open to radical ideas about how to deal also with climate change. You're going to see the real wellspring of this, the Pope of Rome, the Vatican, very much behind all of this sustainable development stuff in 2030 agenda. You brace yourself for world history, prophetic, apocalyptic level, magnitude type of events that Jesus told us are coming. And they might seem ominous, but remember that we have faith in Jesus Christ, and while men's hearts fail them for fear of what's coming upon the world, Jesus said, lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Wait lang kasi may na-notice ako, parang, ang sabi doon, we cannot put a good crisis to waste. Kailan pa naging good yung crisis? Crisis nga yan eh. Ibig Yes. sabihin, may negative impact yan sa economy. Kahit anong country yan, negative eh ang effect ng crisis eh. Pero bakit ito yung first question ko nga, bakit yung sinasabi nila is we can never put a good crisis to waste. Tapos yung number 2, yung curious question ko kasi yung nagre-report, ang sabi niya country living. So I'm getting an impression na SDA din ba or ano? SDA siya, yung isa. Pero yung report na yon is edited kasi siya. Yung reporter SDA siya, yung nagko-cover yung lalaki Oo, kanina. yung lalaki SDA. Pero ito siya, inedit ko. Edit na yan eh. Kaya, pinapakita dyan, ito yung mga scope ng technocracy na kung saan doon yung climate change. Tama ba? Ano yung agenda nila? Tapos may EU. Ano pa? Lahat. Yung carbon emission Yes, footprint. Oo. Na sila na magdidikta kung anong kakainin natin. And kung may Kung kailan- sasakyan, kung kailan tayo gaano magta-travel. katagal lang yung pwede mong i-travel. Yes. Tsaka yung mga, I'm sure napansin mo na rin, no? May mga pagkain na mga lumalabas sa Europe na may mga parang tatak na nakalagay na pag kinain mo to, ito yung carbon emission equivalent for this type of food. Pati yung mga burgers, pizzas, yung mga ganun, no? Ibig sabihin, it was their plan already. Na kung saan matagal na to eh. Kasi nakita ko din yung parang 2006 eh, doon kay Yes. sa World Economic Forum din eh, no? Yes, matagal na din kasi yan eh. Makikita mo, itong technocracy or makikita din natin yung mga global expert when it comes to technology, planado na. Parang inaano na lang nila, pinapakita na lang nila sa atin na ito yung plano nila. Itong sinabi namin, the moment na sinabi namin, hindi pa man agad marirealize pero darating yung point of time na mangyayari ito. Kaya makikita mo dito sa video, ano po yung napansin mo? Di ba yung mga agenda EU, mamaya madidiscusan natin kung ano yung EU, Universal Basic Income, which is lahat makikita mo, lahat konektado sa Rome. Tama ba? Nandun yung climate change, which is the main focus, para ma-implement. And ano pa? Yung technology, tapos cyber attacks. Oo, yung cyber attacks, tapos yung total monopoly Yes. of, let's say, financial aspect of a nation. Kontrolado lahat eh. Parang lahat from climate change, kasi from climate change, nagfo-fall down, connected doon yung carbon emission. Pati pagkain. Siyempre, pati din yung mga animals. Yes. Pati yung mga vehicles and gas. Yes. So, kung mapapansin talaga natin, ang laki pala talaga ng control nila over once na mag-manifest
at maging sabihin natin full enforcement na ng digitalization? Yes, okay. Ngayon, since siguro mamaya magbalik-balik na lang tayo dyan. Ngayon pumunta tayo dito. Kilala mo to? An AI expert? Sabi niya, bago lang to, November 27, 2025. Bago-bago lang, no? Bago-bago lang. And sabi niya, ito ay si Tristan Harris. And isa siyang AI expert. At sabi niya, we have 2 years before everything changes. We need to start protesting. Ngayon, dumako ako dito. Sabi niya dito, ex-Google insider. An AI expert, Tristan Harris, reveals how ChatGPT, di ba mahilig ka gumamit ng ChatGPT? Yung hiya ko, parang Parang ako hindi rin eh. ChatGPT, China, kasi ang China kilala saan? Yes, technology. greatest producer talaga sila lahat ng consumer goods from cookingware, batteries, lahat talaga Even electronics. technology. Diba? Kasi sabi ng estudyante ko, mas mura daw. Kaya marami daw mga factories or even the mga tech, even the Apple, marami daw na gumagawa doon ng mga technologies na like Apple, doon minamanufacture kasi mura daw yung labor. Doon talaga mina-manufacture yung Apple Mura daw products. kasi. Tapos, doon ina-assemble. Pagdating doon sa US, dinatatakan na nila. Tsaka isa din pala yung dadagdag ko dito. Starting from December, I've watched this clip last night or the day before, a few days ago, na talagang ang Meta, kumbaga lahat ng conversations ngayon is talagang babasahin na. Yes. Pati yung text, phone calls, images, talagang lahat yun e-screen na. That's the purpose of end-to-end encryption. Sinasabi lang niya for data privacy, but actually, that was their plan. Is not for data privacy, but mamaya madidiscuss natin na even yung information natin ginagamit just to train the AI robots because lahat ng information natin pwedeng i-blackmail sa atin. Okay, baka napakadelikado na ng panahon natin ngayon. Kaya sabi dito, ChatGPT China, yung kanilang social credit score, Elon Musk are racing to build uncontrollable AI and warns it will blackmail humans, hack democracy, and threaten jobs by 2027. Lagi natin napapakinggan yung by 2027, di ba? Ibig sabihin, merong matinding mangyayari by 2027. And sinasabi niya dito, in-explain niya how AI could trigger a global collapse by 2027 if left unchecked, how AI make 99% of jobs and collapse key industry by 2030. Ibig sabihin, 99%. Ibig sabihin, marami nang magiging jobless. Tama ba? Actually, starting pa nga lang ngayon, ang laki na ng dinecline ng ng employment eh. Ang affected talaga number 1 yung mga on-site, yung mga nagtatrabaho sa offices. Second, yung mga remote, yung mga nag-work from home kasi fully automated na lahat. Yes, exactly. Kasi nga, may agenda sila eh, universal basic income. Since the common problem nowadays is halos lahat na is pwedeng nare-replace na ng AI. Kaya niya na magawa yung mga bagay na hindi pa nagagawa ng tao. Kung mga i-compare mo yung isa is equivalent of Antipid eh. 6 or 8. Oo, antipid Diba? Hindi nagkakasakit. Yes. Hindi kailangan ng allowance. Yes. Kasi pag female ang employee, kailangan niya maternity leave, kailangan niya ng pregnancy leave, madami. Ganun din pag ang lalaki, paternity leave and all that. Pag AI kasi, automatic yan, wala ding rest. Yes. 24/7, hindi kailangan ng day off, walang sahod, walang specific budgets na kailangan ibigay. So talagang advantage talaga. And then sabi din dito, why top tech CEO are quietly meeting to prepare for AI-triggered chaos? Ibig sabihin, may mga secret meetings talaga sila. Di ba ang mga CEO hindi din kasi
hindi naman lahat ng CEO owner ng companies. Based ba sa research mo, I mean, how would you say, yung mga CEO din ba, do they fear of losing their jobs din? Kasi most of the time, ang mga CEOs hindi owners ng companies yan eh. Yes. Ngayon nakikita ko, kasi usually naman, may mga CEO din naman na owner, di ba? Kasi ang minsan ginagawa nila yung mga CEO, ayun yun, may mga matataas pa sa kanila. Yung CEO lang yung nakikipag-meet para kumbaga, representative nila. Pero meron pa palang under sa kanila. Kaya parang katulad mo, si Elon Musk, kunyari nag-aaway-away ni Donald Trump. Magkaaway kaya umalis. Tapos makikita mo, yung nagpapasya siya ng batas na may kinalaman din sa pinupush ni Elon Musk when it comes technology. Later on, madidiscuss natin. And then, sabi dito, how algorithms, are hijacking human attention. Hindi natin napapansin sa kakanood natin sa Facebook, even sa YouTube, lahat powered ng algorithm. Ngayon, itong algorithm, it was designed to hijack us, our attention. Kasi nagsasuggest yung algorithm kung ano yung lagi mong napupuntahan, kung ano yung alam nila yung likes mo, kaya yung algorithm magsasuggest sa'yo ng mga bagay na madalas mong pinupuntahan or madalas mong nire-research. Oo, tsaka sa mga viewers natin, para sa mga seniors, sa mga iba, ang algorithm, ito yan just to put an example. Let's say nanood tayo sa Facebook, may reels, may videos, di ba? Pansinin nyo, pag halimbawa, nagstay kayo ng between 5 to 15 seconds sa isang video clips about Korean novela. Yung mga susunod na mga videos na nalalabas doon, lahat K-novelas na. Yes. Yun yung algorithm. It means pinag-aaralan ng system or ng computer or ng mismong website kung ano yung pinapanood mo. Kasi obviously, pag matagal natin pinapanood ang isang video, interesting sa atin. So kapag sumunod pa yung inulit pa natin, mas lalong tumataas yung pag-recognize ng algorithm na interested tayo sa ganitong types of movies. Ganun din. Halimbawa, let's say for example, sa mga bata naman, which is very dangerous, may mga games na very brutal, na very gory, may mga dugo-dugo dyan. So, yun na yung lagi lumalabas sa sa Facebook feeds nila. To the point na tama yung talagang sinabi dito sa research ni Neri na talagang hijacking human emotion. Eventually, sa mga topics namin before, talagang mapopossess kayo, mapoprogram Yes, yung utak exactly. mo di ba? Your attention, your behavior, and your free will. Tama yung last time na discussion natin na sinabi ni Yuval Noah Harari na wala daw tayong human is hackable. Hindi niya ma-exercise yung freedom of choice niya. It's because according naman sa research na once na-focus ka dun, even lang yung pagsuswipe-swipe mo dyan, at distracted ka ng iba't ibang mga, sabihin na natin, social media sites, magdadating dyan is mag-shut down ang iyong anterior. You can research anterior cingulate gyrus mo. Ibig sabihin, pag mag-shut down yan, yung part ng prefrontal cortex mo, which is the anterior cingulate gyrus mo, ibig sabihin, your lack of attention. Wala kang focus. Kaya, hindi mo napapansin, swipe ka na lang ng swipe. At hindi mo napapansin, yung behavior mo, nag-iiba na. Wala ka na ngayong control. Pag sinabi ng magulang mo, oy, maghugas ka na, wala ka na, bingi ka na. Kaya pala, I mean, correct me if I'm wrong Yes, okay. Di ba may mga, syempre, nanonood tayo minsan ng mga magic, yung mga nagsasabi na nag-hypnotize. Yes, exactly. So kaya pala minsan, ang ginagawa sa kanila is, kunyari, nililibang sila. Yes. Kunyari, tignan mo to. Tapos bilang may ipapasok yung automatic, nagkakaroon ng lapse sa pag-process ng brain nila. Ganun ba yung sinabi mo Yes, kanina? because 3 minutes distracted ka. Because the purpose, say for example, smartphones, according sa kay Harris na din, kung mapapanood natin yung buong video, sunod-sunod lang na distracted ka with notification from Facebook or sabihin na Lazada or Shopee or whatsoever. 3 minutes lang according kay Dr. Neil Nedley, shut down ang anterior cingulate gyrus mo. Which means, your lack of attention. Kaya hindi mo na napapansin, swipe ka na lang ng swipe. Ibig sabihin, wala ka ng control ngayon kasi nag-shutdown na So prone sa hypnotism yun, ganun? Yes, I definitely agree because they use it. Kaya ngayong social media ngayon,
Actually, it's an AI generated eh. Pinalitan lang ng word na social media para hindi maging muka. Kasi since before, we discussed also about food. Diba? Yes. Siyempre, pag busy if we overeat, tas busy yung digestive organs natin, nagsha-shutdown din eh. So it means very dangerous pala lalo pag nagsabay-sabay yun. Yes, exactly. Tapos hindi mo na napapansin, busog ka na, tapos doon ka na, nanunood ka na, hindi mo alam na kailang nood ka na. Alas 12 ng gabi na pala. Di ba? Kaya hindi mo na alam eh, di ba? Ibig sabihin, wala ka ng choice. Wala ka ng control. Kasi anong purpose ng prefrontal cortex mo? Responsible for decision-making at the same time, control center. Ibig sabihin, kung hindi mo na nakokontrol yung behavior mo, or sabihin na natin, dun sa technology na ginagamit mo, hindi mo na kayang control, ibig sabihin, you're under possession. Whether we like it or Mata-take not. advantage ka din ng mga tao sa paligid, no? Yes. Kaya nga may libro na, ang title ng libro is Spiritual Machine. How this machine could use for spiritualism. See? Meron din ako na-research last time na itong pwede ring yung taong namatay na parang through AI-generated voice recognition and facial recognition. May video, di ba? Yes, Para with video. makakasama nila ulit Parang yung nakasama family nila. mo. Para may sinusuot sila na Yes. na Meron gadget. din ngayon na iaano mo na dyan, kunyari kinakausap, mukha-mukha din, boses na boses din. Kaya kung sakaling ayun na nga, dahil patay na siya, tapos nagsasalita, kinakausap mo siya, kinakausap ka rin niya, sumasagot din siya. Kaya makikita mo, itong technology, yes, ginagamit ito to spread the word of God, pero mas majority nagagamit siya for Satan's deception. Ngayon, sabi dito, since natakil mo yung algorithm, the real reason the governments are afraid to regulate OpenAI and Google. Dito pinapakita yung mga strategy nila eh. Kaya may mga reason bakit sila takot. Si Mark Zuckerberg nga eh, sinuso siya ngayon sa Congress ba or Senate regarding bakit marami daw habang nanonood ng TikTok din, Facebook Reels, bakit ang taas, skyrocketing yung suicidal. And lagi nilang inaano, hindi, wala naman eh. Ganito naman eh. Bakit nagkakaroon ng polarization or mga different kind of mental behavior? Ako, I tried personally. Kasi sabi nila, the Facebook, they are listening to you. Sabi ko, I want to go to Switzerland. Tinetest ko lang kung totoo yung napanood ko sa news. Siguro 3 or 4 years ago nito. Tapos sabi doon, yung Facebook daw ay nakikinig sa'yo. Ngayon tinarayan ko, nagsalita ako, nakabukas yung ko, I want to go to Switzerland, I'm gonna rent the Airbnb. Pagkita ko sa news, after less than 20 minutes, nakita ko, Switzerland. Tapos, according pala dun sa Social Dilemma, may mga tao ito tech expert, na alam nila yung data profile natin. Alam nila information mo when it comes to social media. Ngayon, lahat ng ina-upload natin, lahat ng pinopost natin, sino nila likes natin, alam nila lahat. Ngayon, ang ginagawa nila, since alam ka nila, na gumagawa sila ng yung information na nakakalap nila sa iyo, ay ginagamit nila para mag-suggest ng mga possible na isasuggest sa iyo. Like, sabihin na natin, yung mga nagbabayad sa kanilang mga advertisement, di ba? Ayun, doon, yung, kumbaga, hina-hijack, itong mga information na ginagamit ng mga AI expert is kinokolekta sa'yo para mag-suggest sila ng mga bagay na hilig mo na which is ipopromote nila yung mga nagbabayad sa kanila ng mga ads, di ba? Kasi kailangan pag magpapa-ads ka, magbabayad ka sa kanila. And ngayon, hindi mo pansin eh. Kasi you're vulnerable, kala mo walang nakikinig bombarded ng parang Yes. nakikita ko, parang one way or the other, sunod-sunod na pasok ng information sa utak eh. So, yes. to the extent na, syempre, pag bombarded ng prefrontal cortex mo, ma-overload yan, magsha-shutdown. Yes, tsaka So, alam nila personality irrational mo. yung decision. Kasi nga, may data profile ka na kahit i-delete mo pa dyan yung account mo, na-restored na yon yung data profile Alam mo. na ng system yung interests mo. Yes, alam nila. Kung saan yung trigger points mo, kung Yes. saan ka ma-attract. And then, gusto kong panoorin natin to. Yung pahapyaw ng video niya, inedit ko na to, Yes, ini-expose niya. Medyo,
si Tristan Harris, or Harrison, kada ko. Sabi niya, if you're worried about immigration, sabi niya, if you're worried about immigration taking jobs, you should be way more worried about AI because it's like a flood of millions of new digital immigrants that are Nobel Prize level capability, work at superhuman speed, and will work for less than minimum wage. I mean, we're heading for so much transformative change faster than our society is currently prepared to deal with it. And there's a different conversation happening publicly than the one that the AI companies are having privately about which world we're heading to, which is a future that people don't want. But we didn't consent to have 6 people make that decision on behalf of 8 billion people. Tristan Harris is one of the world's most influential technology ethicists, who created the Center for Humane Technology after correctly predicting the dangers social media would have on our society. And now he's warning us about the catastrophic consequences AI will have on all of us. Let me collect myself for a second. We can't let it happen. We cannot let these companies race to build a super intelligent digital god, own the world economy, and have military advantage because of the belief that if I don't build it first, I'll lose to the other guy, and then I will be forever a slave to their future. And they feel they'll die either way, so they prefer to light the fire and see what happens. It's winner takes all. But as we're racing, we're landing in a world of unvetted therapists, rising energy prices, and major security risks. I mean, we have evidence where if an AI model reading a company's email finds out it's about to get replaced with another AI model, and then it also reads in the company email that one executive is having an affair with an employee, the AI will independently blackmail that executive in order to keep itself alive. That's crazy. But what do you think? I'm finding it really hard to be hopeful, I'm going to be honest, Tristan. So I really want to get practical and specific about what we can do about this. Listen, I'm not naive. This is super hard. But we have done hard things before, and it's possible to choose a different future. So, di ba sabi niya, kung if you're worried about immigration, saan ka mas AI? Tsaka kitang-kita sa kanya na he is, parang you can clearly tell by the looks of his face, his expressions, the tone of his voice, na talagang he's bothered. Kasi nga, syempre, as an IT expert, na talagang, sabi niya, nasa Google siya, insider siya before, di ba? So, nakita talaga niya. And tayo kasi, tayong mga hindi ganun ka-expose sa technological side of any industry. Sa atin, nakala natin, simple lang. Yes, na hindi tayo affected and all that. Pero, judging by how everything was laid out, nakakatakot nga talaga. Tama. Kaya makikita mo na, 'di ba? Parang yung AI nagiging Diyos, 'di ba? Which is nakita ko rin sa ibang mga na they worship AI. Kasi lahat ng information kasi nga sasabihin na bakit spiritual machine? Yung AI or yung technology, hindi siya mamamatay. Kasi i-restore mo lang information, mamamatay na lang yung tao sa ilang dekada, pero yung information na na-restore dyan sa big data, nandiyan pa rin yan. Kaya sa kanila, sabi nga din ni Noah Harari, is yung magkakaroon tinatawag na immortality. It's because of technology. Kasi nga, hindi naman sila namamatay. Nakakalawang lang sila, pwede silang ma-hack, pero yung information, tapos sinabi pa nga dito, when it comes sa money, di ba may binanggit dyan? Tapos yung security, parang hindi mo na rin maano yung security natin eh. Before, di ba, dun sa pinaka-last episode natin, alam mo, sobrang magkakadugtong siya kung titignan mo talaga parang isang buong pizza, different portions, andun sila lahat. Yes. Parang kala mo magkakahiwalay lang kasi may hiwa-hiwa na, divided, pero they are part of it. They are, parang sabi nga, kuhot, di ba? Parang meron lang silang mga secret agenda, parang pinapalabas lang nila, kunyari nag-aaway sila, para hindi lang natin makita yung pinaka-secret agenda nila. To make it feel or to make it seem like they are affected the way as yung mga common people are affected. Kung nababahala yung mga normal na mamamayang mga tao, pinapakita nila kunyari na kami din kaya, affected din kaya kami. Di ba? Para at least kumbaga may common ground. Ngayon, iisipin ng ordinaryong mamamayan, ay nako, nakakaawa naman pala din sila din pala affected. Akala ko tayo lang ng mga ordinaryong empleyado ang affected. Tsaka mahirap ka makapag-decide parehong may pinaglalaban, di ba? Sasabihin mo, syempre may mga tawag natin mga fanatic dyan. Siyempre, sinusuportahan mo yan. Parang dito lang sa politics natin, nakikipag-away-away tayo, ay ganito na. Pero they are in one team lang. Nasa isang team lang naman sila. Ang purpose lang is, dinidivide lang yung attention natin para hindi natin makafocus tayo dun sa agenda na nais nilang
i-portray. Which is, nakita naman natin na itong AI, hindi lang naman to AI eh. The agenda talaga is papunta ito sa tinatawag, hindi lang naman to universal basic income, papunta rin talaga ito sa Sunday Law. Noon kasi, di ba, delaying tactics. Yes. Ngayon, ano ba na? Deception tactics Yes. na. Nag-level up na. Kasi noon, mamaya na, tsaka na natin gagawin next year na. Since nag-evolve ang technology, yung mga tao, nag-evolve din ng intelligence niyan. Yan. Kaya ngayon, iba na, hindi na delaying tactics, deceptive tactics na. Kaya naalala ko tuloy yung isang podcast natin last time na diniscuss natin maraming mga jobs ang mawawala. Parang sabi nga dito is, according sa Amazon, sa work sabi rin ni Tristan, maraming mga jobs. 'Di ba? Sabi dito, Amazon pa lang yan Yung Amazon may sariling big data yan. Tama ba ako? Data center. And sinasabi dito, Amazon braces for backlash over plan to automate 600K jobs. Ibig sabihin, Amazon quietly prepares mass layoffs with AI. Ibig sabihin, totoong mangyayari nga na maraming mawawala ng trabaho. Bago pa mangyari yan, ini-expose nila ng 2015 ni Yuval Noah Harari. Di ba sa napanood natin? Ma-overpower na daw ng AI or ng, sabi natin, technology, yung human intelligence. Kasi mas matalino na daw ang technology or sabihin na nating AI. And since hindi nga siya nagkakasakit, yung information is nare-restore lang kahit gaano pa katagal at wala siyang kamatayan, ibig sabihin, at mas better siya compare daw sa tao, sabi ni Elon Musk, kaya magkakaroon ng mass layoff. Siguro may mga Amazon lang yan Amazon lang yan. Wala pa yung target dyan. I mean, yung mga iba pa Oh, na iba pang Kasi kahit sabihin natin McDonald's or yung mga fast food, AI na yan eh. Di ba lahat? Automated na lahat yung pag-order, yung delivery. So, halos lahat na. Parang outpower na nga yung human intelligence. Sabi dyan with AI. Sa Amazon lang yan And sabi dito, Amazon automation team expect the company can avoid hiring from 160,000. Sorry. Mali yung pagwigkas. 160,000 people in United States pa lang yan How much more pa kaya sa Philippines? Okay. sa Pilipinas kasi, medyo madidelay yan. Bulok-bulok dito Okay. Kinukurakot yung... Possible, di ba? Gusto mo yan, Mel? Tumatawa ka na ulit. Okay, United States, it would otherwise need by 2027. Laging naririnig mo 2027, no? Kaya I do believe maraming mangyayari by 2027. And that would save about 30 cents. Tignan mo, kumbaga binibigyan pa nila tong 30 cents lang para makasave ka lang ng 30 cents, magtatanggal ka neto. Pero kahit sabihin mo na, sabi nga, malaki nga din. Pero kung sasakyan na natin yung paniniwala ni St. Thomas Aquinas, parang sumasablay ito Pero kasi nga ang paniniwala ng Roman Catholic, the end justify the means. Kahit masama yung ginawa mo, pero for the benefit of the common good, for their agenda, or dun sa kanilang tinatawag na Project 2025, or sabihin na sustainable development, yung agenda nila is, magkaroon tayo ng isang kapahingahan, okay lang. Kahit maraming magutom. Di ba? Because the end justify the means. That would save about 30 cents on each item that Amazon picks, packs, and delivers to customer. Kaya makikita mo, ano kayong nangyayari na sa mundo? Yan kasi ang, kumbaga ang implementation yan, lalo na sa mga first and second world countries, mabilis ma-i-infect yan. Regarding sa kabilis-bilisan, ito last week pa lang to yung ngayong in-implement, nagsunod-sunod na kinabukasan. Bro, yung last time na dinidiscuss diniscuss niya sa Saudi ni Elon Musk about announcement of job cuts. Ibig sabihin, ito na yung ratio nila, kinacuts na. How AI layoffs could backfire on employees. Ito January 2025 na to Ibig sabihin, nangyayari lang, hindi lang natin napapansin.
Yes, exactly. Gusto ko yung term mo. Hindi natin napapansin kasi nga hindi binabalita. Puro ang binabalita, flood control. Pero hindi natin nakikita, marami pa lang, maraming mga taong jobless. Hindi nababalita yun. Laging pinapakita yung magbubuting ginagawa ng administrasyon. Kahit sabihin maraming kumukonta, pero laging pinabalita, may ganito, ganyan. Pero hindi natin nakikita na, hanggang sa yun na nga, nakikita na nga natin, Tapos may napanood ako, sabi nga ni Elon Musk, job is optional. Kasi nga, bakit daw optional? Kasi nga, ma-overpower na siya ng AI. Kaya sabi niya, since hindi daw maiiwasan yung maraming malilay-off Hindi daw maiiwasan Kaya ang solution nila is universal basic income. Tapos sabi naman sa isang news na napanood ko, yung AI daw, tutulungan daw tayo na maging rich daw. To eliminate or abolish poverty. Because during Vatican I, the common problem din na gusto nilang i-rise is to eliminate poverty. Because of the, sabi na natin, modern problem, which is, hanggang ngayon, problema din, poverty Tama ba? Tapos isa din problem natin, aside sa poverty, is artificial intelligence or AI, na kung saan, para daw to reduce or to eliminate poverty, let's use AI. At itong AI daw to, papayamanin daw tayo. Ngayon sinasabi ng isang commentator, ngayon, kung ang AI, maraming mawawalan ng trabaho, paano ka pa makakabili ng mga gadgets nila or mga technology nila? And sabi ni Elon Musk, may sagot siya bababa daw yung presyo ng gadgets. And then, since hindi nyo mo naman kailangan magtrabaho, bibigyan ka naman ng karampatang monthly allowance mo using universal basic income. Tsaka kasi about dun sa sinabi mo pagpapayaman ng AI. Kasi ang napanood ko kasi sa isang news coverage ng BBC about carbon emission. Kasi ganito yan, di ba may digitalization. So lahat may digital ID. And magkakaroon ng app sa phone na included doon ang consumption or carbon footprint. O carbon footprint na pwede na may maximum per day. Yes. So ibig sabihin, halimbawa, kasama na yun lahat, accumulative na yun, pagkain, transportation, magkakasama na yun. So it means, pag nag-travel ka na ng madami, na-reach mo na yung quota mo, hindi ka na pwede kumain. There's a possibility. Kasi sila magdidikta kung anong kakainin mo. Di ba sabi kanina? Sila magdidikta kung anong kakainin mo. I-insert ko sa video dito yun yung may mga picture na, halimbawa, let's say, pakikuha yung libro mo na yan. Okay. Kunyari, ito. Anyway, guys, ito, Steps to Christ. Maganda tong book. Read it by Ellen G. White. So, let's say, for example, ito is, sabihin natin, Tapsilog to sa UK. Ngayon, syempre, dito nakalagay yung price. Tapos dito sa kabila, nakalagay yung carbon emission percentage niya. So, meron allowable carbon emission percentage ang bawat mamayan right after full digitalization is implemented. And aside din doon, since naman tayo, nasa digitalization tayo, lahat na kasi discan May scan na kasi nandoon na sa digital mo kung yung tinatawag na social credit score mo, may limit ka lang. If you reach beyond that, there's a possibility na pag hindi ka nasusunod, meron kang punishment. Ka, di ba? Pag hindi ka sumusunod, or if you're not a good citizen, i-consider ka as blacklisted. Kumbaga, ino-note nila you're a threat. Kasi hindi ka sumusunod sa standard at moral. Just mentas mababa yung score mo means salot ka sa society. Yes. And then nakita ko doon mismo, sinasabi ng kapwa-tao niya, kasi nga, sabihin na natin gumagawa sila, hindi sila nagbayad ng loans nila, mali yung ginawa nila. Ano masabi? Dapat lang yan sa kanila. Imbes na maawa ka ng mga taga-China, maawa sila sa kapwa nila mga Chinese, anong sinabi sa kanila? Dapat lang yan sa kanila. Kasi salot nga sila. Problema sila ng gobyerno. Ayan ba yung tamang reaction natin? Oo, sabihin na natin, although lahat naman tayo nagkakamali. Kung ang standard ng government yung basis natin, at kung nakikita natin yung kapwa natin ay gumagawa ng mali, at sabihin na, dapat lang yan sa kanya. Tama ba yun? Ayan ba yung pagiging essence ng isang Kristiyano? Na porkit nakita mo siya mali, oo, mali na siya. Di ba, instead na, oo, nagkamali siya, pero ilapit daw natin siya sa Diyos. Di ba, maging liwanag tayo sa kanila. Ganun sa kanila, parang ang nangyayari sa norm nila ngayon,
Kung anong sinabi ng government, ayun yung standard ng morality. At pag sinabi ng government, ito yan, sumunod ka. Kasi kung hindi ka susunod, ano ka? Salot ka sa lipunan. Ibig sabihin, masahol ka pa sa kriminal. Hindi lang naman sa government, even in the Christian sphere. Diba? Parang kung titignan natin yung taong nagkakasala, parang may sakit siyang ketong na parang ayaw mo na siyang lapitan. Ganun bang essence? We have our own biases. Yun pa nga lang walang credit score, bias na tayo. Tama. Nagja-judge na tayo sa tao. Lalo na pag... May social credit score. O, pakita mo nga sa akin, ebidensya, pati yung resibo. Di ba ngayon, mahilig na yun, lagi natin. Kaya pala, mahilig ngayon, asan resibo? Asan resibo? Kaya pala, I think it's also a gagamitin way din na para masabi ka rin na ikaw is very tapat kang citizen ng Pilipinas, pakita mo through social credit score. See? Sa Diyos, hindi naman Hindi naman ang basihan ng Diyos yung panlabas, di ba? Na ebidensya. Gusto ng Diyos yung ebidensya na nagsisimula saan? Puso. Sa puso na makikita sa iyong buhay. Hindi ka sumusunod para lang sabihin ng government na ikaw'y matuwid. Kundi sumusunod ka, it's because sinabi ng Diyos na bago yung puso mo. Kaya nga ito, maraming mga mahihirap ang matutuwa sa universal basic income. Kahit naman hindi mahihirap, matutuwa din dyan kahit paano. Kasi syempre, extra money din nila yan, di ba? And as I did, pero kawawa din yung mga mayayaman. Kasi i-allocate lahat ng mga, yung mga assets nila, lahat kasi, that's the purpose of redistribution of wealth. I-redistribute siya equally. Kasi common property yan Kasi paano makakapondo ang government kung hindi siya kukuha or kakamkam mula sa meron? Never kang. Kung isip natin na common sense, paano ang gobyerno mapapakain or masusustentuan ang buong Pilipinas kung hindi siya kakamkam doon sa meron na? That's why kailangan kumuha siya. Kasi hindi kaya ng gobyerno lang yan kung siya lang. Kaya may gagawin siya, di ba, diniscuss natin, what is redistribution of wealth? It is a form of taxation. It's a form of confiscating. It could be the conjugal property, assets, and so on. Socialism din tayo na. Socialism, di ba? Which is part of socialism na kung saan yung lahat ng properties natin, ang may-ari ay ang government. Kaya tama yung sinasabi, by 2030, you own nothing, but you will be happy. How come na magiging masaya ka, wala ka namang pagmamayari? Sinabi ba ng Diyos yan na maging masaya? Hindi naman sinabi ng Diyos na, although may sinasabi ng Diyos, ipagbili mo, pero hindi naman necessarily na sinasabi ng Diyos na sa bukal sa puso mo. Pero kung ikaw nanakawan mo yung tao, may sinabi ba sa Diyos para ipamahagi natin yung kayamanan ng mayaman, young ruler, di ba? Young rich ruler. Kinumpiskate ba ni Kristo? Hindi. Sinabihan niya, ipamigay mo. Ibig sabihin, binibigyan pa rin ng freedom of choice ng Diyos yung hindi siya pinupuwersa, kundi binibigyan siya ng opportunity na magkaroon ng pagkukusa na kung saan may exercise niya yung freedom of choice mo. Ngayon sa redistribution of wealth, nasaan doon ang ating free choice or freedom of choice? Wala. Kasi nanakawin sa'yo Kahit kaliit-liitang peraso ng lupa mo, kakamkamin pa. Pero ikaw ba, do you think, kasi since ayun yung nangyayari, yung UBI, Universal Basic Income, somehow ba is it, in your opinion related na ba yan sa mga nawawalang pera ngayon sa bank, na disappear, yung mga untraceable hacked accounts? Yes, ng mga bank? I agree kasi yung mga tracker sa Canada, hindi sila sumusunod. Kaya ang ginawa, sabi ni Justin Trudeau, the former Prime Minister ng Canada before, sabi niya, hindi kayo susunod? Ipi-freeze ko account nyo, pinreeze nga. Anong ginawa sa mga na-freeze na account? Ipinamahagi dun sa mga foundation. It is a form of distribute sa mga kapuspalad. No, see? Yes, you can research, you can fact check about it. See, it is a form of universal basic income. Kaya ngayon nagwawala yung mga tracker. Kasi porket ba hindi kami nagpa-vaccine? I-hack nyo, ipiprease nyo. Ibig sabihin, kung doon pa lang ng COVID-19, napiprease na nila yung account, sa Canada pa lang yan, ibig sabihin, alam na alam ng gobyerno kung ilan ang pera mo.
Ibig sabihin, they have a connection with different kinds of bunker. Alam nilang lahat. Hindi dapat kasi may tinatawag na privacy, data privacy between, sabihin na natin sa mga bunker, customer lang yun. Kaya nga, di ba sinasabihan tayo, it's confidentiality. Kasi tignan mo ngayon sa mga nangyayaring issue ngayon sa Pilipinas, when we say, asan yung tinatawag na human rights doon, kung totoo talaga yan? Na ikaw na information mo, para lang sabihin, patunayan na wala kang kasalanan, papakialaman pati bank accounts mo, personal na buhay mo, lahat kakalkalin, tama ba? Asan yung pagiging talagang totoong makatao doon? Which is nakikita natin na parang, okay lang sabi ng tao, okay lang gawin mo yan. Kasi para malaman natin, galing naman yan sa kabang bayan na yun. Which is makikita mo, nasa na doon yung tinatawag na boundaries na kahit nga ang Diyos kahit alam ng Diyos na gumagawa ka ng mali, minsan, binubunyag ka ba agad-agad ng Diyos? Hindi naman kumbaga ang Diyos kasi minsan itinutulot niya na mabunyag ka. Pero ang Diyos hindi katulad ng ginagawa ng government natin balik na tayo sa universal basic income. Since job is optional, maraming malilay off, pero ang makakatulong naman dito, wala daw tayong choice kundi i-adapt yung tinatawag na universal basic income. Ibig sabihin, makikita mo may total control dito Hindi lang natin napaparinig, bibigyan ako ng salapi, monthly, pero hindi mo alam, yung pagbigay sa iyo, napaka-very deceiving to Kasi bibigyan ka, pag binigyan ka, may kapalit. Anong kapalit? Freedom mo. Mawawala, tama ba? Mawawala ang kalayaan mo pag tinanggap mo siya. Tama ba? Mawawala ang... Restriction yan sa carbon emission Teka, mawawala. Diba? May restricted yan. So, yung kilos ng bawat tao, Restricted yung lang. kakainin, restricted. And ang impression siguro kasi din lahat ng mga tao dyan, lahat eligible, madali, friendly siya. Convenient. Convenient, walang downside. Hassle-free, parang ganon. Pero makikita mo, dito sa kakaunti or kakarampot na salapi, yung kapalit naman nito, yung kalayaan natin. Kasi sila lang magdidikta kung hanggang saan ka lang magta-travel. Kaya ngayong tinatawag na 15 or 30-minute cities. Na kung saan lahat na nandoon, dyan ka lang. Sila magsasabi kung kailan ka pupunta ng panibagong ng ibang district. Just like Hunger Game. May napanood ako ngayon by 2026, merong inire-release ang Hunger Game At ang title pa naman nakakatakot meron silang latest, hindi ko lang nalagay dito. Pwedeng i-research mo yung bagong 2026 na Hunger Game. May nandoon yung Mockingjay at the same time Serpent. Makikita mo, yung bagong Mockingjay, yung trailer ng 2026. By 2026 to bro Reaping. Ang title, Reaping. Reaping the The Hunger Games, Sunrise on the Reaping. Ibig sabihin, by 2026, through the video, doon lang sa trailer nila, anong message yung nais nilang i-convey sa atin? Anong convey nila sa atin? Uy, itong agendang ito, i-rip na lang namin by 2026. Aanihin na lang namin. Yung mga pinunla na matagal na naming, aanihin na lang namin yung mga binhi na matagal na naming napunla. Kaya kung may harvesting si Jesus, meron din silang harvesting. Yung 2027 nga na sinasabi mo kanina, medyo edgy pa ako doon Feeling ko earlier. Kasi yung AI hindi papatagalin niya ng ganong katagal. AI na yan kumbaga bro, yung by 2027, ibig sabihin, there's a possibility na, massive, na siya talaga. Nandudunin yan, nakikita na natin, nare-realize na. There's a possibility na nagiging gano'n na. Possibility lang to. Amin lang itong, haka-haka na posible. Pero pwede rin namang hindi. Pero parang nakikita namin, by 2026, kasi nag-start din ang agenda nila, Project 2025. Kumbaga, nakikita mo, 2026, reefing na lang ng mga binhi na pinunla nila. Kaya nakikita na natin, kasi ang bilis ng information, kasasabi lang ka-announce lang doon sa meeting ni Elon Musk, kinabukasan sunod-sunod na magkakaroon ng mass layoff, kasasabi niya lang sunod-sunod na information. Parang pabalat sibuyas na nag-inform lang. Yes, tapos kinabukasan. Pasintabi, tapos bukas na. Hindi pala. Tayo kasing mga Pilipino, usually magsasabi tayo ng halimbawa ng mangyayari. Pero it will take weeks or months
parang saan niya parang masabi na lang at magkaroon ng lame excuse na mangyayari to, pero bigla na lang nangyari na something. Tapos ito pa, yung AI, may ability siya na mag-create din. Sabi mo nga last time, may ability ba siya to create another AI? Yes. And they can use to blackmail us. Kunyari, sabihin na natin, yung mga dating past experience natin na pinagsisihan na natin, gagamitin ngayon against us. Hindi ito sumusunod eh. Kasi yung, sabihin natin, yung mga napanood natin, lahat yun nasa big data na, ito si Nerissa eh. Ganito eh. Ganyan. Iba-blackmail tayo ngayon. Kasi di ba sabi nga ni Tristan Harris kung ikaw CEO ka, kung hindi ka susunod sa kanilang plataforma, which is sabihin na natin, Sunday, which is nasa agenda ng Project 2025, iba-blackmail ka nila. Hindi ka expose ka namin sa buong mundo na makikita ito. Ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng madidepress ka. Makikita mo, true, gagamitin nila sa AI nila ngayon. Iba-blackmail ka. Kaya alam mo, ang nawi-weirdan ako ngayon kasi yung mga bank ngayon, pinupush nila yung voice recognition. Yes, tama. As in, pinupush nila yung voice recognition. Kaya itong AI, napakadelikado. Para ma-push yung agenda ng AI, ang daming dapat i-give up. Jobs, freedom, para yakapin natin ang universal basic income. Privacy. Yes. Yes, your personal privacy. Kasi even the tech kung nawawalan ka rin ng time sa pamilya mo, meron pala din sila, pinag-aaralan nila to. Sabi nga din ni Tristan Harris, sabi niya nga, ang purpose din pala dito ng mga technology ito is mawalan ka ng time sa family mo. Kasi kung pag magkakaroon ka ng more time sa family mo, paano mo sila ma-access? Paano ka magkakaroon ng time para i-access itong social media or technology ito kung mas marami kang time sa pamilya mo? Ang purpose ng technology ito is parang i-isolate ka na ikaw at ang technology lang ang mag-i-interact at mawawalan ka ng interaction between human to human. Kasi nga, through technology ka na lang. Nasasanay nga tayo eh. Alam mo, I think one of the missing piece here is overall ang ganda ng pacing natin na yung bagay yung faces May kailangan lang tayong idagdag about letter D for Delta nag-uumpisa. Sige nga, i-share mo. Depopulation. Yes. Last time naiisip ko yan Kasi ang purpose nila is, nandoon yung tinatawag na, last time, in-agenda nila, depopulation through mass killing through coronavirus. Ngayon, depopulation through AI tech. Aside din, syempre maraming malulus ng job. Syempre maraming mamamatay sa gutom. Marami ding magsasuffer. Tapos marami magsusuicidal. Kaya makikita mo, it's a form of depopulation. Kasi pag kaunti yung tao, ano mangyayari? Mas the more mo silang makokontrol. Kasi hindi naman yan, the more the merrier Hindi yan. Yes, exactly. Kaya nga ito na. Sabi dito, big tech stealing your personal data to train AI robots. Oo. Pero palabas lang din naman niya. Sabi mo, yes, isang way. Pero itong mga big tech stealing your personal data, they're going to use you against you or to attack your vulnerability of your human psychology. Para ma-attack ka nilang iba't ibang mga information, advertisement, and so on and so forth. Later on, gagamitin to train AI. Tapos yung AI na yon, yung information na inaano sa'yo, they could use it sa'yo. Diba? Pero minsan, ang mas focus ng tao, yung good benefits, hindi nila napapansin yung mga bad. Diba? Side effects. Ito na. Si Donald Trump. Sabi niya, Trump signed order to launch Genesis mission to speed up AI-driven research. DOE to build AI system using Department of... Yes, there's a possibility. Project seek to build foundation to model for research, And mag-aaway sila ni Elon Musk, pero umattend sila ng same meeting. Yes, di ba? And then sabi dito, US Genesis AI mission will use vast government data sets for training. Ibig sabihin, lahat ng data government center or system, lahat ng data centers nila,
i-use ng AI para i-train siya. Ibig sabihin, lahat ng information na nakakalap ng government, ma-program saan? Sa AI. Kasi gagamitin yun para to track ka. O sabihin natin, ikaw is a possible threat. Paano ka mahuhuli kung hindi ano? Kaya nga doon papasok yung tinatawag na social credit score. Lahat sa China, alam nila yung bank account mo. Alam nila kung anong plate number mo, kaninong blood type mo, lahat. Saan ka nakatira, name it. Alam nila, alam jobs mo. Alam nila spending habits mo. Project to build new scientific foundation model. Puro sinasabi nila, puro sa kagandahan. At ito pa, sabi din, continuation, federal data to boost discovery. Ibig sabihin, nasa federal, the effort aims to unlock the federal data sets and massively accelerated the rate of scientific breakthrough. O sabi dito ni Michael, hindi ko lang siya ma-pronounce Head Office of Science and Technology Policy, White House. In a massive scale ito. Ibig sabihin, lahat ng information mare-restore in a one big data center. At ang mga website naman kasi ng US, hindi lang sa US na-access din dito sa Pilipinas, all over the world Yes. So imagine mo yung huge chunk of data na nakokolekta nila sa bawat bansa. And then, naalala ko din yung network interface. Alam ko naman na ang Facebook gumagamit ng network interface. And network interface is sharing information, sabihin na natin, from Facebook to government, vice versa. Ibig sabihin, alam ng government yung ginagawa natin sa social media. Natatrack nila because of social interface, network interface. Kaya ngayon, tapos may platform pa, meron pang agenda na isa sa pabatas ni Donald Trump, yung Genesis mission na gagamitin nila dun sa mission nila, dun sa AI robot nila or database ng government or ng federal system is kumbaga i-restore sa isang AI. Ibig sabihin, matalino talaga itong AI. Yes, it was planned long time ago. Kaya nga sabi din ni Yuval Noah Harari, itong mga hidden deities in a form of AI robots. See? And then, ito na. Trump expands AI efforts to force economic. Lagi naman kasi para hindi masyadong economic security. Oo, ang gagawin namin to for economic security lang naman Pero, ang tanong, economic security ba? Hindi. Diba? And, kaya nga sabi ni Elon Musk says, universal basic income is going to be necessary. And then, ayun nga sabi niya, Elon Musk, we must universal basic income. Ngayon, ano ba yung universal basic income? You know, sometimes in AI they talk about universal basic income. I think it's actually going to be universal high income. Where anyone can have any goods or services that they want. Now, there obviously are some risks, which illustrate perhaps if we don't do this right, you could have like a James Cameron sort of movie, Terminator. We don't want that one. But having sort of a Star Trek future would be great, where we're out there exploring the stars, discovering the nature of the universe, and a level of prosperity and hopefully happiness that we can't quite imagine yet. Naalala ko, sinabi niya rin doon sa pagpunta niya sa Saudi, doon sa kanilang, meeting, nandoon din si Donald Trump. Sabi niya, since maraming job loss na mangyayari in the future, marami pa, sabi niya, yung work is optional. Ngayon, ano na lang gagawin? Anong tatrabahuin na lang daw ng mga tao? Sabi niya, work like sports. Sabi naman ni Yuval, parang pare-pareho lang naman sila, iba-ibang lingwahe lang. Sabi niya, gaming, drug, sabi ni Yuval Noah Harari ng 2015. Sabi niya naman, yung works daw para sa kanila na mawawalan ng trabaho, magkakaroon pa rin sila. Pero yung works na magkakaroon sila, sports, mga hobbies, ano pa? Sports, planting.
Mga pangpalipas gaming. Ibig sabihin, kasi total may universal basic income naman eh. Ibig sabihin, makikita mo na yung trabaho sa kanila, dinidefine nila ang work as hobby lang, not a job. Kasi pag sinabi kasi ng Bible na work or jobs mo, you will earn money dun sa sa ginawa mo na pinagtrabahuan mo. Which is dito, libangan lang. Nililibang ka lang kasi nanonood ka. Kaya sabi niya, ang work ngayon, ibig sabihin may bago ng definition in the future ng trabaho. Ang trabaho na sa future, tambay. Maglaro ng video games, manood ng YouTube, magbabad sa sa TikTok, ano pa, maglaro ng sports. Ayun na. Tapos, or pwede rin naman, kung gusto mo daw, magtanim ng sarili mong vegetables. That's in-agenda nila para maging maganda sa pandinig. O, di ba? Ito naman, di ba sabi nga, you will own nothing and you'll be happy. Ayan yung agenda ng 2016 pa pala yan, bro. Tapos, kaya nga, welcome to 2030. Even the church itself, hindi mo na kailangan mag-preach. AI na. Kaya nga, may nirelease nga, ikaw ang nagpakita nun, AI Jesus ba yun? Oo. Ay, hindi, yung may lesson tayo nun before. Tapos pag if you top up more money, parang you get to unlock the Virgin Mary, you get to unlock the... Tapos pwede mo nang doon din sa AI, pwede mo na makiusap si Kristo through AI, which is an illusion of Jesus. Tapos ito nga, pero minsan hindi natin napapansin. Kaya alam mo, mas bet ko na lang yung ginagawa natin na ganito. Tayo nagsasalita, tapos may naanop. It's because kahit sa church, yung pagpe-preach, sabi nga niya, AI and the future of the church, pastor, ayan, isang Korean, center of the church, for those ministers who are overwhelmed by the burden of preaching, caregiving, and administrating, will introduce how to utilize AI as a pastoral co-pilot. Ibig sabihin, hindi na talaga natin kailangan ng tao. AI na lang magiging pastor na natin eh. Pwede na nga maging Diyos natin yung AI, si Jesus na eh. See, halos lahat, hindi lang pinapakialaman nila sa jobs mo eh. Lahat, kahit sa religious aspect, pakakialaman nila. Tama ba? Kaya napakadelikado. Kaya nga ito na nga yung EU. EU migrants promoting openness with equal rights. Ngayon, itong EU, another pangalan nito is Horizon Europe. It is a 7-year European Union scientific research initiative to help develop a sustainable and livable society in Europe. At ang framework nila, nag-start ng 2022, laging fall ng 2027 eh. Diba? Lagi ko napapakinggan 2027. Kaya nga, kasi there is mangyayari talaga 2027. Parang dyan na siguro yung bulagaan ng no? Yes, nandiyan dyan na lahat. Na kung saan, tingnan mo, lagi nagfo-fall. 7 years pala ito. At kailan ito nag-start? Hindi. Nag-start pa siyang program 2018 pa. But before COVID-19. Ito yung agenda nila. Which is, anong objectives nito? Adaptation to climate change. Hindi nawawalang climate change. Support at least 150 European region communicates with, become climate resilient by 2030. Laudato Si doon sa tinatawag ng World Economic Forum na by 2020, Project 2030. Tapos yung cancer daw di umano, kaya medyo maganda kasi may cancer pa para maiwasan to. Restore our ocean and waters by 2030. 100 climate neutral and smart cities by 2030. Ibig sabihin, nakikita ko dito sa Philinvest may smart cities sila eh. Pinupush nilang smart cities eh. Kahit dito kahit sa Pasay mga reclamation, smart cities, gumagawa sila. At itong smart cities, powered ng artificial intelligence, madami mga camera dyan. Parang lahat AI, tech. A soil deal for Europe and 100 living lobs and lighthouses. See, ayan yung mga objectives nila. Ito yung mga countries sa Europe na mga kasama. Australia and so on and so forth.
Tapos ito pa yung nagpa-fascinate sa akin. Horizon Europe or EU partnership have raised question about possible use in military technology. Ganon din kasi kung mapapanood mo yung sinabi ni Donald Trump, gagamitin nila yun for military purposes to have a social security. Kaya anong purpose ng EU? To possible use in military technology development responsible for human rights abuses. Kunyari, para hindi daw maabuso human rights. And sa mga nangyayari ngayong mga problema. Sabi na natin. O gagamit sila military drone technology. Ibig sabihin, gagamit ni sila ng mga bagay na yun sa agenda nila, nandun yung technology, hindi nawawala. Kaya nga, technocracy. Hindi mawawala yung technology. And dito ako sa Pahapiaw, Big Tech launches AI and campaign here what to know. GOP targets state AI laws. Siguro last time ko ito na, ngayong week lang, pero 9 hours ago, states that have signed AI legislation. Marami na yan. Sunod-sunod na. Last time lang yan. Goy naman AI legislation. Oh, kaya nga. Tapos pinupush ni agenda ni Donald Trump. Kaya may kakaroon sila ng AI legislation. Ang purpose is for social security. Para sa... Alam mo, feeling ko dyan, kasama din dyan yung mga fake news, yung even if you're telling the truth, pero the masses doesn't agree with you, cancel culture. Yes. Tapos ano bang tawag doon? Yung parang yung silence ka kasi silence culture, yung parang ibaban ka, may tawag sila doon cancel culture. Isa part may isa pang term na ginagawa sa social media na ang gagawin ka, iano ka as iano ka, anong ginawa sa'yo doon? Yung binablock, yung parang isang blacklisted ka? Oo, tsaka parang ang tawag sa'yo nun, parang nag-misinform ka lagi ng ng mga balita kahit Ibig sabihin, pag hindi ka authorized, or hindi ka legible, hindi ka pwede mag-spread ng information. O, tsaka pag against sa gusto nila, pag against sa agenda nila, automatic. Kahit sa Facebook ngayon, di ba, minsan magkakaroon ng ng restriction kahit... restriction. I-restrict ka hanggang sa the point, ibaba na yung account mo. Kaya tingnan mo, sunod-sunod pa yan. Last time, sunod-sunod na, may AI legislation na sila. Ibig sabihin, isa sa batas na. Tapos, since si Trump ang nanalo, obviously, siya ang na-gather ng maraming votes sa buong US. So, syempre, mas mabilis lahat magsasign up ang mga US, yung mga cities dyan kasi nga, agreed sa kanya. And then, tingnan mo pa, aside din doon, ito yung very critical. Nangangamba yung mga musician kasi nga, AI country music artist tops Billboard chart na overpower pa yung mga sikat na mga band. Kasi kala ko, sa jobs lang, papakilaman, religion, pati music. Kahit yung mga musician natin, nababahala. Mawawala na sila. Artificial intelligence is taking over the music industry. Ano na yan? Alam nila kumbaga kung based sa algorithm, makikita nila yung type ng beat, yung genre, na gusto ng mga nanonood. Tapos, pwede nila i-integrate, i-combine lahat yon sa magandang talaga. Tsaka nag-pilot testing sila. Tingnan mo, AI country music artist, nag-top sa Billboard chart. Nag-top ha. Bibihira ka mag-top. Hindi totoong tao yan ha. Nag-top. Kaya doon nakita nila, doon pa lang sa pilot testing natin, mabenta. Ang music. Ang kumakanta, hindi totoong mga band. Mga AI generated. Kaya nga, wait. Kamusta na kaya? Kaya nga, AI country song reaches number 1. Yes. Ibig sabihin, hindi lang sasabihin mo, kasi di ba sabi kanina ni Harris, 99%. Ibig sabihin, 1% lang ang gagawin ng human. At itong human, mga global tech or technocrats ang magkocontrol. Kasi binigyan sila ng authority ng government. At ang government, saan ba nanggalang authority? Doon sa base. Who's the base? Pope. Vatican. See? Kaya makikita mo yung connection Kaya, hindi lang ito basta gawa-gawa. Nanggaling na sa mga bibig nila. And ito na. Siguro bago din natin, Apple launches digital ID.
Kasi di ba kanina napanood natin lahat, pati spending habit mo, anong kakainin mo, kung saan ka magta-travel, kung kailan ka magta-travel. Kaya pala may nilaunch na siya. Apple launches new feature to carry passport on your iPhone. Sinasabi lang nila, hindi na ito, ano tawag doon, hindi na ito, ano yung term na yun, nakalimutan ko yung term eh. Hindi na ito mapapalitan yung original passport mo. Pero sa simula sinasabi lang nila. Pero later on, it will escalate. It will escalate into, sabihin natin, mas maganda na to. Kasi hindi to mananakaw. Hindi to matatrack mo pa. Pwede pang sasabihin na natin, pwede nating ipaano yan. Kunyari, ninakaw yung cellphone mo. Di ba? See, tapos ito naman sa Pilipinas to ha. NAIA biometric e-gates to begin rollout in December 2025. See? Ano ito? Pilipinas to ha, NAIA yan. Okay, anong sabi dyan? San Miguel backed new NAIA Infracorp NNIC announced that Saturday it will start activating new biometric immigration e-gates in phase at Aninoy International Airport, stating December. Ibig sabihin, hindi ka na talaga, tama yung sinasabi, hindi ka talaga makakabasta-basta makakatravel. Kailangan mo ng digital ID or digital passport para makatravel ka. At titignan, bago ka makatravel, titignan kung ano yung social credit score mo. Pag mababa yan at kumukontra ka kasi nagsispread ka ng truth from the Bible, you're exposing yung ginagawa nilang hindi magaganda. Target ka at ituturing ka na isang kriminal. Blacklisted ka. Once you're blacklisted, hindi ka pwedeng makapag-travel. You will have limited access for food, yes, transportation, hospitality, mga medication, yung mga ganun. Yes, kaya nga, gagawa sila ng sabihin na nating cities. Doon sa tinatawag nilang smart cities, I think it was a concentrational camp, facilities na kung saan doon nila kokontrolin yung tao. At pag wala ka doon, ibig sabihin, katulad ng sinasabi dito sa Hunger Game, pag wala ka doon sa district na yon or sa smart city na tinatawag nilang district, ibig sabihin, outcast ka. Aside na mamamatay ka, ibig sabihin outcast ka, threat ka, terorista ka. Pag terorista ka, tingin nila sa'yo, masamang tao ka. Which is, kahit sabi mo, nasa out ka, nasa country living ka, sabi naman ng Diyos ito lang i-guarantee ko sa inyo, mga listeners, na kahit itinuturing tayo, pagdating yung panahon na ituring tayo magkaroon ng smart cities, parang magkakaroon ng concentrational camp, na you're concentrated in one place or cities, at sila yung mag-identify kung anong kakainin mo, kung paano mo i-spend yung mga bagay, saan ka pupunta at kailan ka aalis at pupunta sa ibang district. Ibig sabihin, ang Diyos nag-prepare pa rin sa atin ang tinatawag na country living, outside dun sa tinatawag na smart cities. Which is doon, may exercise natin tinatawag na real freedom. Na kung saan sinasabi nila, kung mag-agree ka dito sa mga plataforma namin, which is the AI, susunod ka, bibigyan ka namin ng freedom, pero yung freedom nakabase doon sa sasabihin nila. Yes, it has a price, and walang freedom kasi control ka pa rin. Diba? Kaya nga, ang kala natin, yung mga... At saka yung tingin mo na, yung pag ikaw nasa outside of the smart cities or district ka, tingin mo magugutom ka, hindi. Kasi you can provide, you can plant on your own food Kasi nga, sasabihin nila, may mga pagkain naman, i-introduce nila yan. See? Kasi wala kang choice, nandiyan ka Kung anong pinapakain sa'yo, parang katulad na lang ito ni Nebuchadnezzar. Kung ano ang pinapakain sa'yo, galing yan sa hari, kainin mo yan, huwag ka nang mag-question. Kasi kung mag-question, papatayin ka. Ibig sabihin, yung pagkain, nandoon pa rin yung issue. Kaya nga sabi ng Revelation 13, you cannot buy or sell unless you receive the mark. Laging hindi nawawalang pagkain. Diba? Tapos sila magdidikta kung anong pagkain kakainin mo. Sila magsasabi kung anong pagkain yung healthy at hindi healthy. Pag sinabi nilang, uod, para sa kanila healthy yan. Diba? Kaya ano na lang tayo dito sa Pilipinas? Biometrics na yan. Wala tayong choice. Kaya nga, universal basic income is going to be
necessary. Kasi kung hindi, maraming mga job loss, hindi nila makasakatuparan yan. Kaya mangyayari, equality. Gusto naman ng Diyos na magkaroon ng equality when it comes sa mayaman at mahirap, pero hindi to the point na nanakawin mo yung properties ng iba para magkaroon ng iba. Ang gusto ng Diyos na matutunan ng mayaman na magkusang loob na magbigay doon sa mga kapuspalad nang walang pinipilit, nang walang pinupuwersa at walang ninanakawan at walang natitake advantage. That is the platform of God. Which is, God is always operating in the principle of love. Which is, kung ngayon hindi natin naaapuap or naunawaan, we could ask God, we could pray, mag-pray tayo na iasa ang tulong ng Diyos na maunawaan natin yung mga bagay na ginagawa ni Satanas. Kasi kami ni Mel, hindi rin naman namin to alam eh. Kasi, sabi ng Revelation, the whole world ay na-deceive ng hayop, which is, when we say beast or hayop, dun sa biblical prophecy, it pertains to dun sa kapangyarihan or kaharian, which is the beast na sinasabi, which is the Roman Catholic system, or ayun nga, papacy, na kung saan under control. Na kung saan lahat ng agendang ito nagsimula pa lang nung unang panahon pa lang at start na ito ng Vatican I at pinagpapatuloy lang ng Vatican II. At yung Vatican II agenda, ayun din yung agenda ng Pope kahit namatay na si Pope Francis ngayon. Kahit yung bagong Pope natin, nandoon pa rin yung climate. Hindi nawawala eh. The same agenda, pag nagsalita ang Pope, lahat sumusunod. Lahat nagbabow down. Lahat ito, mga agendang ito, lahat planado ng Vatican. Kaya nga, Rome, Pope, never change. Ano po? And I hope and I pray na itong message namin ay information na aming na-share sa inyo ay maka-enlighten sa inyo, magbigay ng kaunawaan, or kung meron pang gugulumihanan or hindi natin naiintindihan, we could ask God sa prayer na ipaunawa sa atin yung mga bagay na ito. Hindi para takutin kayo, kundi bigyan tayo ng information na maging handa tayo at maging aware tayo dun sa mga agendang ginagawa nila upang hindi tayo mauto. At malaman natin sa pamagitan at gabay ng tulong ng ating Panginoong Diyos kung anong gagawin natin. Kasi everything is a gift. Hindi ko magagawa or hindi namin magagawa ni Mel yung mga bagay-bagay kahit nga pag-present nito without the help of God. Ang dami rin mga trouble na ginagawa ng kaaway para i-stop itong ministry namin. Pero, the good thing na nandito kami. Naalala ko sinabi ni Martin Luther. Sabi niya sa Panginoon, "Here I stand. So help me God." So, ngayon sinasabi ni Neri at ni Mel, we are here. We stand. So help me God. Kasi sabi namin, Martin Luther stood for the scripture even up to that. And kaming dalawa ni Mel, nandito kami, we stand for what is right. Kahit na dumating sa point na mawala na yung lahat, mawala na yung mga tao na nasa paligid namin, na mga inaasahan, even yung trabaho na meron kami mawala sa amin. Ito yung nais ipaunawa sa amin ng Diyos na nauunawaan namin ngayon lang, na kailangan naming magtiwala sa Diyos, panghawakan namin yung pananampalatayang meron kami sa Kanya, kasi wala kaming maasahan kundi siya lang. At ang Diyos ang nagpo-provide ng mga bagay na ating pangangailangan. Kasi yung mga bagay na material, hindi kayang ibigay or security ng sinasabi ng AI tech, or ng gobyerno, or sino pa mang Pontio Pilato, kundi ang Diyos lang ang makapagbibigay ng ating mga longing and wants sa ating buhay. Thank you so much and God bless sa ating lahat. Okay, balik sa'yo, Mel. Hi, thank you again. Yun nga, tama-tama yung sinabi ni Neri. And hindi naman to mga gawa-gawa or mga mga inisip lang para i-share to you guys. May purpose to. It's for everyone's information. Para hindi lahat mabulaga, look it up on Google, Project 2025, Project 2030, digitalization. Mag-pray kayo, see it for yourself. Again, we have to stand for the truth. And yun nga, kumbaga, yung mga idadagdag din namin sa susunod is yung depopulation. Kasi kailangan, nagre-reduce na sila ng population. Ano yung naging cause ng depopulation? Bakit may sudden increase ng cancer patients, ng mga sudden deaths, ng mga relatives at friends natin, loved ones, yung
Yung mga iba dyan, yung may mga partners, boyfriend, girlfriend, na nagugulat sila na wala naman silang family history ng cancer. And then suddenly, they just had one na pagka-check up nila, stage 4 na kaagad. So, yung mga ganon, i-discuss yun next time. So, ayun, again, Neri and I would like to thank everyone for bearing with us. Again, this is just for everyone's information. Through God's conveyancing information, para lahat to be prepared. Again, this is the truth for the end times. Neri will be leading the prayer, and we hope na nakatulong to sa inyo, and there are still questions left unanswered, and next time we'll be sure to be able to address it. Okay, let's pray. Most gracious Heavenly Father, we honor and glorify your name. Thank you. The words of gratitude are not enough to express how grateful we are, because you are God. You are the real God that we are serving. And my dear Heavenly Father, thank you, because you used us to spread your words, to expose the lies and deceptions of Satan's that are actually creeping in every society, in every country, and in this whole world. Please give us enlightenment and our viewer to see the real light of this end time prophecy. Please help us to cling your promises. Please help us to center our attention and our focus to our Lord Jesus Christ, our mediator, our Savior, and our Maker and our Creator. And we do believe that we can do nothing without your help. And why we are here, it's because we are serving the great God, the living God, and He is here with us, and with His holy angel protecting us against the enemy of Satan. He's trying to attack us, but because God is so great and He won the victory on the Calvary, we claim the promises of God that we will become victorious in our personal lives and to the lives of others through the victory of Jesus Christ. And we want to share the victory that we've been experiencing by the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, so that our dear audience and the other people we're going to experience the same victory and salvation through Jesus Christ, our Lord and Savior. All these things I ask, and thank you, my dear Heavenly Father, for answering our prayer. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen.